Magandang araw po, Pilipinas. Kumusta po kayo at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Lately po ay nagkaroon ng isang activities dito sa lungsod ng Davao na kung saan ay nagkaroon ng serve of, parang siniserve yung warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. And maraming nagsasabi, overkill ito. Overkill man kayo ang pag-serve sa warrant of arrest. Adunay nag-comment na murag panahon ni Hitler and Gestapo or private armies. Kasi unusual maybe ang observation ng tao na yung pag-serve kasi parang regular lang yan eh. Meron kang kaso, kakatukin ka sa bahay, pupuntahan ka sa bahay, isi-serve yung warrant. And of course, narinig ko yung mga lawyers, sinasabi nila dapat specified yung area kung saan ka pwedeng mag-search. Mag-search ng warrant o sinong hahanapin mo kung saan, anong oras, ilang araw. Pero dito po, parang iba ang dating, may helicopter, makikita nyo dyan sa video, mga tao. On the other hand, massive, sinira yung pinto or anong paraan, makikita naman natin, Now, in general, yun po yung nakita natin. Ito ba ay tama, no? Tama ba ito? Sa akin tingin ay overkill nga, sobra. Yung force na ginamit, ilang batalyon, ilang daang pulis gagamitin mo doon versus sa isang tao. And in fact, nag-surrender na yung may mga ilang armas lang si Pastor ata in the past. Sinurrender na niya. At yun ay parang simbahan, parang na-overkill. Ibig sabihin siguro dapat ang ginawa noon, nagkaroon ng negotiation. Ibig sabihin, kausapin yung magpadala ng representative. Actually, ginawa na nila ito eh. Pumasok sila nung inuli yung mga kasama ni Pastor. Wala namang unusual one. Wala namang skirmishes. Wala namang gulo na nangyari. Pumunta sila kay Pastor, sa lugar ni Pastor, inuli yung mga tao. Natural lang. Parang natural. Of course. Pero ito, ginamitan ng kadami-daming tao, kadami-daming pulis. At binabantayan ng mga tao ni Pastor kasi natakot sila ng yung ebidensya, pagbibigay ng mga fake evidence. So, lahat sila nakasunod. But eventually, ay nagkaroon ng dialogue, At sinamahan din yung mga pulis sa loob. Nung nakita ko, parang cordial naman. Maganda naman yung pulis at saka yung mga lawyers. Siguro, hindi na umabot noon kung nagkaroon ng negotiation. Kasi, natural, matatakot ka. Ang daming may helicopter, may mga sinasabing sniper, Bakit hindi mo na pinag-usapan, Maybe siguro, bantayan yung area kasi trabaho naman ng pulis yun. Pero dapat, nagkaroon ng negotiation at kinausap at pwede ba namin pasukin. And I am very sure, yung mga grupo ni Pastor Kibuloy ay susunod. Susunod sila sa batas. Kasi mahirap lumaban sa batas eh. So, eventually, they were allowed to get in, pinapasok yung mga pulis, and wala namang nangyari at wala doon si Pastor. At simultaneous yung massive, yung use of force, simultaneous sa iba-ibang lugar, Siguro, hindi ko alam, but generally, ang gut feel ko, parang socially accepted na pwedeng gawin doon ay kinatok. Kausapin yung manager, kausapin yung tao. Papasukin namin, merong warrant of arrest kami. So, yun. Hindi natin alam yung specific, but the general perception na sobrahan
yung use of massive force. And pag pinalampas ito at pinabayaan, sa Bisaya, pabasig manganad, no? At the expense of what is provided by the rules. So baka sabihin, narinig ko din yung press ko ng pulis, sinabi naman nila na meron din silang karapatan to use force. But again, kung yung nangyari before nagkaroon ng persahan or sirahan ay nagkaroon ng discussion, I am very sure papayag yung mga tao ni Pastor. So, on the other hand, yung police may hawak na warrant of arrest. Legal naman yon. Ayun, may court order. No less than the former president ang nagsabi dahil may warrant of arrest, yun. But again, yung enforcement, walang question doon sa rule ng police, trabaho nila yon to enforce the law. Trabaho ng police na sundin yung utos ng korte. Trabaho ng korte kung ano yung iniisip ng judge na sa pag-issue ng warrant of arrest. Walang debate doon. Sa court na yun, magdidebate doon. But I think yung execution, at sana hindi ito mangyari because this is not good sa demokrasya. To avoid more violence, and I am very sure ayaw din ng pulis at saka ng gobyerno na magkaroon ng patayan dyan, I think i-exhaust lahat yung remedy of discussion and dialogue. Hindi pwede sa tingin ko, hindi po pwede yung persahan. So, dapat may dialogue. At saka nangyari naman ito, ginawa nila ito sa grupo ni Pastor. Nakapasok naman sila. Ilang pulis lang yun? 3, 4 lang ang pumunta doon, nag-serve. At sa Pilipinas, wala akong ma-remember na nangyari ito na sa daming ginamit. Marami naman mga big time ng mga tao na inuhuli. Pero hindi ganito na helicopter, lahat, ilang batalyon ang ipadala. Parang unusual. At bakit dito lang sa case na ito ang nangyari na ito. So we hope sa sunod is to exhaust the remedy of discussion. On the other hand, siguro, alam mo yung mga membro ng kapulisan are their professionals. Pag-aralan nila na mabuti. At the end of the day, may mga repercussion din yan eh. Kung sino man yung mga nandun, eventually, time will come na mananagot sila. If not this time, or maybe sooner or later. Kasi nandyan yung batas eh. Walang exempted sa batas. Kahit ano ka man or what, walang exempted sa batas. Ang importante lang is exhaust yung remedy sa discussion and dialogue. Kung in case hindi madala sa dialogue or sa pag-uusap, meron naman mga second option na gagawin. Siguro dito na-shock lahat ang tao sa biglang pag-atake ng karamihan. Nagkaroon kaagad ng hindi magandang reaction on both parties. Kaya tinatawag nga yung mga pulis na officer in gentleman. Then you take your oath. Pagpasok mo sa serbisyo in any government, meron kang sinusunod na batas. Ano yung batas na yon? Yun yung mga rules kung paano gagawin. So sana po ating ipagdasal ang ating bansa na magkaroon tayo ng tahimik na gobyerno na sitwasyon. Ang dami pong reaksyon ng mga tao. Ang problema talaga actually yung mahal na bilihin. Yun yung problema. Yun yung problema. Sa dami-daming problema natin, halos lahat makikita mo doon. Ayusin natin muna yung ating mga presyo ng bilihin. Tulong-tulong po tayo para sa ating bansa. Dapat ganun yun yung ating makita sa ating gobyerno at sa sambayan ng Pilipino. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayang Hirang. Magandang araw po. Till next time, mahalin po natin ang ganda ng Pilipinas.
political analyst, Danny Dayong-Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayong-Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.